Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa limin akibat. Ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwan ng Gabay ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng We Boys to Sandigan Bayan for Fair Justice Against Corrupt Officials. Sinampahan na ng kaso ng ombudsman sa Sandigan Bayan sina former Congressman Saldico at iba't ibang official ng DPWH at mga contractors. Kaugnay ng katiwalian sa Mindoro at kakasuhan ng iba't ibang sangkot sa korupsyong issue na ito dito sa flood control anomaly state. So, yan. So tayo ay nagsasaboses sa ating ombudsman. Ombudsman sa Sandigan Bayan ng fair justice. So yung isinampang kaso sa kanila ng ombudsman, sana litisin na ng patas ito at mapanagot yung kung talagang may kinalaman itong mga sinampahan ng kasong ito o ito ay dapat ay pawalang sala. So yan. Kaya sana ay magpaira ng patas ng hustisya ang ating Sandigan Bayan. So, ang kaso na kinaharap nila ay the cases filed where ng Sandigan Bayan ay malversation of public funds through falsification of public documents in violation of Section 3 of the Anti-Graft and Corrupt Practices o yung Republic Act 1319. So, maaaring maparusahan ng habang buhay na pagkakulong ang mga sangkot sa anomalyang ito. Sa laki ng perang kanilang kinurakot at no recommend bail sa mga ito. Ngayon, ang The Critics Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamahala, patas ng hustisya at karapatang pagtao. At sa pagsamba ng kaso laban kay dating Congressman Saldico at iba't ibang opisyal ng DPWH at mga contractors, ay ating boses ang fair justice na pagpapaira ng Sandigan Bayan hinggil sa sinampang kasong ito at patunayan ang katotohanan at parusahan kung makatotohanan o iyakwit kung hindi naman mapapatunayan ng makatotohanan. Maliban dyan, hindi lamang sila yung iba't iba pang sasampahan ng kaso na kasunod nitong mga korap na ito na sinasabi na nagsususpetsya mga korap at nasa likod ng flood control anomalies ito mula dyan sa Mindoro at iba't iba pa kaulit ito. So hindi lamang itong mga personalidad na ito ang dapat kasuhan. Dapat lahat ng sangkot sa flood control anomalies sa bansa mula inilathala ng ating Pangulo Marcos at naimbestigahan ng ICC, Senado at Ombudsman at dapat kasuhan at mapanagot sa kanilang katiwalian. So hindi lamang yan. Sana yung mga naimbestigahan sa Bulacan Ghost Project at iba't ibang flood control anomalies, sana itong mga ito o lahat ng mga sangkot sa katiwalian na ito ay mapanagot at litisin ang patas ng ating pamahalaan mula dyan sa Sandigan Bayan. At dapat ay hindi lamang dapat ay masampahan na rin ang kaso sa lalong madaling panahon bago siguro mag-close sa December o bago magbagong taon. Itong mga sangkot sa Bulacan flood control anomalies dahil sa yan yung mga pangunahin na sinampahan ng kaso at diyan nagsimula ang mobilisasyon ng mga tao para mapanagot ang mga sangkot diyan. Kaya dapat sampahan na ng kaso ng ombudsman yan, imbestigahan nila mabuti para yung lilitisin ng Sandigan Bayan, siguradong siguradong matibay yung mga ebidensya. At hindi mga mahihinang ebidensya ang isampa ng ombudsman.
baka mangyari, kahit sinampahan nila ng kahit plunder case pa yan o non-bailable cases, baka pagdating ng ilang panahon, ma-acquit yan. Talagang wala namang kaso yan. Dapat talagang yung makatotohanan, matibay, at yung sandigang bayan ay patunayan yung sinabi nga ng ombudsman at matibay yung kaso kanilang iain para mapanagot. Ayan. So hindi lamang itong mga kasuhan ng mga dapat na kasong kanilang dapat pagdusahan kagaya ng mga malversation o public funds at no bail yan. Walang dapat paligtasin sa mga yan. Maliban sa mga state witness na maaari makatulong sa paglabas ng katotohanan ng ebidensya. Aside from malversation of public funds, yung plunder, siguro. So, alin man na mayroong no bail at makasuhan sila ng habang buhay para yung mga tiwali sa pamahalaan at mga sibilyan na mga nagbinegosyo na nakikiugnay sa pamahalaan, hindi na sila makatubili pa na gumawa ng ganyang klase ng mga malversation or plunder cases para hindi na pamarisan pa. Dapat may pangil yung ating batas na yan against those corrupt officials. Kasi kung hindi mo kakasuhan ng ganon, at totoo naman talaga may kaso, hindi ba sa kakasuhan lang, para wag pamarisan, at kung totoo na may kaso dapat wag panagutin na ganon, papanagutin. Kasi yun yung ating batas eh. At yun yung pagkakamali nila. Malinaw naman sa batas at pagkakamali, dapat pag-usahan. At hindi sundan pa ng iba't ibang mga corrupt officials. So yun, at kahit sinong opisyal, sana yung pamahalaan, yung Pangulong Marcos at yung ombudsman, linisin nila yung hanay ng pamahalaan na mayroong korupsyon. Isang magandang kanilang sa pamahalaan nila na nalinis nila yung korupsyon sa pamahalaan. Diba? Legacy nila yan. At sila ay mabago nila yung sistema ng inequality ng hustisya ng pamahalaan mula dyan sa pagsutin ng mga abusado, mga korap sa pamahalaan o pagsutin ng mga gumagawa ng krimen sa pamahalaan, magkaroon ng pure justice ng government. Hindi na sa pamahalaan, maging sa civilian, yan, sa mga taong gumagawa ng kriminalidad, maging fair. Hindi trunk of charges, hindi mga kasong pinapanagot na wala namang kasalanan. Dapat may kasalanan. At dalangin natin ang gabay ng patas na katarungan ng Panginoon Diyos at Panginoon Kristo at ang hustisya ay siyang manunod. So magabayan yung Sandigang Bayan, ombudsman ng ating Pangulo, ng pagdibayo para malinis yung korupsyon sa pamahalaan at magkaroon ng magandang sistema para hindi ito nakukurap ng mga nagtitip na gumawa ng korupsyon. Kaya sana yung ating Pangulong Marcos magabayan ng Panginoon Diyos yan. At yung ating ombudsman, yung ating Supreme Court na sila ay magkaroon ng patas na pagpapayari. So sa November 30, 2026 naman ay may isasagawang rally muli para sa katarungan sa blood control anomalies at naway ang ating pamahalaan ay maging fair dito at ang karapatan ng mamamayan ay hindi titiin bagpos ay pakinggan. So yan, pakinggan yung mamamayan sa pagpapapanagot na yan at yung pamahalaan ni kumilos ang patas para yan. So walang takipan at walang paboran. Ang maaaring makaligtas kung kinakailangan bigyan ng state witness, yun lang. Pero yung lahat ng mga lugar na mayroong flood control anomalies at kung sino man yung sangkot dyan, ay siyang papanagutin. At huwag magdamay naman ng mga hindi dapat papanagutin para lang gawin nilang aabusuhin nila, gagamitin nila yung tungkulin para maging scapegoat yung kung sino mga iba contractor o kung sino mga opisyales. Kailangan yung mismo dapat managot. Yun ang mananagot. Yan. So muli, paliwanagan, Iban de la Santa Maria, ang Sambayan ng Pilipino, ang bansang ito mula pamahalaan ng mga Pilipino, yung pamahalaan ng mabuti, matuwid,
tugunin yung karapatan ng tao, patas ng hustisya, iwasan yung pang-aabuso, katiwalian, opresyon. Yan. At yung mamamayan, iwasan yung paglaban sa pamahalaan, paglabag sa batas. Suportahan yung mabuting pamamahala, patas ng hustisya, karapatan ng tao. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng patas, maunlad ayon sa karapatan. At mapayapa. Muli, ay sana nakapagsaboto sa mga ng Critics Promotion ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa libong ito. Ganda nga po sa inyo lahat. Ang ganda.